Kung sobra-sobrang supply ng mga gulay, ang ube naman, halos wala nang matira. Sumisikat kasi ito ngayon sa ibang bansa. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Kahit pa magaspang, maugat at balot pa ng dumi, ang mga lamang lupang ito, siya ngayong pinagkakaguluhan sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ube is officially in Pret-a-Manger, guys. We have traveled all the way to Spain, and you'll never guess what we've just found. Ube. Ngunit sa pagsikat ng ube sa labas ng Pilipinas, ang mga magsasaka at mga negosyanteng Pinoy na unang kumilala sa tamis nitong dala, tila nauubusan na ng hahalukaying ube. Matumal ngayon ang rasyon ng ube sa pabrika nila Ralph sa Antipolo. Gumagawa sila ng halaya at ube jam. So mostly mayroon tayong galing ng Isabela, Oo. may Batangas, may Cavite, and even Mindanao. So minsan meron tayong galing Davao, layo, Bukidnon, and Leyte. Yes, so Layo nun, din taas din ang cost nun. correct, dahil sa transport cost na siya. Ito medyo konti na ngayon dahil konti na dahil Oh. hindi season ngayon eh. So for now nasa 2 to 3 tons to, pero way back nung bare months, nag-stock kami ng 15 to 20 tons. So ano nangyari? Bakit na ganito na lang kaunti yung natira? Bukod sa matagal ang harvest period niya, nasa 10 to 12 months, mas maraming demand ngayon for exportation ng ube natin. Sa isang bahagi nga ng pasilidad nila Ralph, abot kisame na ang mga kahong dating puno ng mga ube. Anong sinasabi sa inyo kadalasan ng mga kapartners ninyo, yung mga pinagkukunan ninyo, kung bakit nagkakaroon ng shortage ng supply? Usually maraming mga manufacturers na rin ngayon and medyo dumadami yung exportation. So medyo kulang yung ibang producers natin ngayon. Kaya nakikipag-coordinate kami sa mga local farmers and DA para paramihin dito sa lugar din natin. Kadalasan ba, gaano karaming ube yung ginagamit nyo sa isang araw? On a good day? On a good day, maabot kami minsan between 150 to 200 kilos. Wow! Pero ngayon na medyo may kahinaan. Medyo mahina ang natin, nasa 50 kilos lang ang lulutuin natin. Matapos linisin, paiinitan ang mga ube ng 1 oras sa kababalatan at hihiwain. Dito na ibubukod yung mga kinampay o yung matingkad na lilang kulay at yung mga tinatawag na rainbow o yung may halong puti. So paano mangyayari dyan? Paano yung ratioing na mangyayari? So usually nasa 90% and then 10% ang gagamitin lang natin. Para mas purple pa rin. Yes, So kumbaga ito parang filler lang or extender. Correct. Oo. Ube pa rin naman siya para hindi siya masayang at magamit natin. Ihalo pa rin natin siya sa mixture. Lahat ng nilutong ube kailangang igiling. Saka ihahalo sa bandehadong mixture ng evaporated, condensed at powdered milk na siyang nagbibigay tamis sa mga ube. Habang patuloy na nagva-viral ang ube sa buong mundo, halos hindi na raw makasabay ang mga magsasaka nito sa uso. Katunayan, ang produksyon ng ube sa Pilipinas dating pumapalo sa 15,000 tonelada taon-taon. Pero nitong nakalipas na 2 taon, natapyasan yan ng 1,000 tonelada. Kaya ang tanong ng mga magsasaka at mga negosyanteng gaya ni Ralph, saan pa raw sila maghahalukay ng ube? Umuunti ang produksyon pero lumalaki ang iniluluwas. Nitong 2025, dumoble pa sa higit 3 milyong dolyar ang halaga ng in-export na ube ng bansa. Kaya si Ralph sinisikap na tulungan din ang mga magsasaka. Kayo ba may nakakausap ka na farmer ng ube mismo? Meron na. Ano mga sinasabi nila sa'yo? Hirap daw sila? Hirap sila. Unang-una, gusto na talaga nilang magtanim. Kaya lang, unfortunately, yung ibang variety na tinatanim nila is yun yung mga hindi natin kailangan. Oo. Kaya tutulungan natin sila makahanap ng correct planting material. Yung planting materials, ito ho yung itinatanim ulit para daw mas mabilis na tumubo Correct. yung ube. Yung problema nila, dahil sa taas ng demand, ultimo daw yung planting materials, binibenta na nila. Yun ang naririnig natin sa iba. And sana, mas paramihin na lang natin dito sa Pilipinas. Matapos ang ilang oras na pagluluto, si Ralph
handa nang ibote ang kanilang ube jam. Aminado siya, bilang isang negosyante, iniisip na rin niya kung paano masasabayan ang mataas na demand ng ube sa ibang bansa. And another diversification na nakikita namin is yung ube powder. Ayun. Na mas madaling export ready siya. Yun yung talagang in demand ngayon no sa exportation when it comes to ube. Sarap. Sinong mag-aakala na ang ube tatangkilikin din ng panlasa ng mga banyaga? Ngunit sa pagsikat ng ube sa buong mundo, dalangin ng mga magsasaka at negosyanteng Pinoy na binubuhay nito, naway makasabay rin sila sa paglago ng ube. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.